Sabay sa pag-usad ng panahon ang pagbabago ng anyo ng EDSA kung saan nagtipon ang milyong-milyong Pilipino, halos 40 taon na ang nakalipas. 4 na dekada man ang nagdaan. Sariwa pa rin sa alaala ng mga lumahok sa 1986 EDSA People Power Revolution ang mga pangyayaring nagpatalsik sa diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at nagbigay ng bagong pag-asa sa mga Pilipino. Tunghayan natin yan sa special report ni Ian Cruz. For food and expressions of support. What is happening is not a coup d'etat, but a revolution of the people. Sa loob ng 4 na araw, 4 na dekada na ang nakakaraan. Hindi mga sasakyan kundi mga tao ang pumuno sa isang bahagi ng EDSA. Silang sumunod sa nooy panawagan ng simbahan na protektahan ang mga paksyon ng militar na nooy pumaligtad sa rehimeng Ferdinand Marcos Sr. Walang patid ang dating ng mga ordinaryong Pilipino noon na sa isang punto ay umabot sa mahigit 2 milyon. Ito ang EDSA People Power Revolution, ang mapayapang revolusyong hinangaan sa buong mundo. Matapos magdala ng bagong pag-asa sa mga Pilipino, at naging mitsa ng pagtatapos ng 20 taon sa kapangyarihan ng isang diktador. 40 taon na nakakaraan ng magtipon-tipon dito sa EDSA. Ang milyon-milyong tao, wala pa yung mga flyover dito at wala pa rin yung matataas na gusali. Ang matayog lang ang kanilang pag-asam na magkaroon ng pagbabago at ng kalayaan. Ang kanilang pagkakaisa dito sa EDSA nagdulot ng pagtatapos ng diktadorya. Sa mga nasa EDSA noong 1986, tulad ng nooy 35 taong gulang na si Sister Terry Burias, mahirap malimutan ng revolusyon. 75 taon na siya ngayon habang 6 na taon na mula nang pumanaw ang kasama niya noon na si Sister Pingping Ocariza. Pero tanda pa niya ang mga nangyari ng alalahanin ng lugar kung saan sila nakuhanan ng litrato. Hinila kami ng mga tao. Sabi niya, wala naman kayong asawa, sister. Lumud daw kami doon sa harapan ng tangke. Sabi nila, lumud kami doon sa harapan ng tangke. Sunod naman kami sa mga tao. Dinig na dinig nila ang madiing pag-apak noon sa silinyador ng tangke habang nakatingin sa kanila ang nooy komandante ng Philippine Marines. Aandar na, malapit na sa amin. Pina-stop niya. Parang nakonsensya siya na hindi lang kami, maraming mga tao rin masasagasaan. Humarang din sa tangke ang nooy 24 anyos na UP Poli-Sci student na si Ernesto Naget Aquino. Sa pagbabalik niya sa Ortigas Flyover eastbound kung saan naganap ang tensyon noon, nagbalik din ang maraming alaala sa ngayon senior citizen ng pastor. So may konting naging negotiation sa harap na wag, inaawat sila. So doon na ako nag-isip na symbolic resistance. Tumulak na ako sa tangke and then after that, sumunod na yung iba-ibang tao. Si Volt Bohol na 14 anyos lang noon, pinanghahawakan ang nasaksihan sa huling araw ng EDSA Revolution. Nung gabi ng February 25, nung nagse-celebrate na lahat sa kalye, hindi ko makakalimutan sinabi ng tatay ko, yung daddy ko, sabi niya, remember this day, this night, it will never happen again. Ngayon, bagaman nagkakaedad, pinanatili niya ang alaala ng EDSA sa pamagitan ng pamumuno sa August 21 movement. Ang petsa ng pagpaslang kay Senador Ninoy Aquino na isa sa mga unang mitsang unti-unting nagpaalab sa galit sa mga Pilipino. Pero sa mga nakaraang taon, napalitan ang ingay ng revolusyon, nagbabago ang anyo ng EDSA sabay sa pag-usad ng kasaysayan. Hanggang ang pamilyang minsang pinatalsik. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nagbalik sa Malacanang sa pamamagitan ng suporta ng mayorya ng mga botanteng Pilipino. bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa tila pagbaligtad ng kasaysayan,
at pagpanaw pa ng mga personalidad na naging mahalaga ang papel sa 1986 Revolution. Ang alaala ng EDSA noong 1986, tuluyan bang mabubura? Hindi ko na pumala. Ay, hindi ko po naalala, sir. Yun lang yung nag-aarali. O people power, ibig sabihin po yun, kakuhanan yan. Ano ba yun, kuya? Ang diwa ng pagkakapit-bisig noon, hanggang sa bantayog sa isang panulukan na lang ba ng EDSA? Nakakapanghinayang. Saan nagpunta yung one brief shining moment sa history ng Pilipinas? So, sayang. Nakapanghihinayang lalo't ang mga problema noon pareho sa mga isyong umaalingaw-ngaw ngayon. Bakit ba yung mga kalaban natin noong panahon ng diktadura, hindi lang yung mga pangalan, kundi yung mga issue noon, yung korupsyon, yung paglabag sa karapatang pantao, bakit naranasan natin yun ngayon? Yung kasi yung nawala sa pagitan ng unang Marcos at saka nitong ikalawang Marcos. Dahil doon, bumalik yung dating problema. Kaya sana painitin ulit yung sinisimbolo ng EDSA. Ang mamamayan na nagbabantay, pag pinabayaan natin yung leaders, gagawin nila yung gusto nilang gawin. Kung tutuusin, hindi na iisang beses nagbigay daan ng EDSA sa paggiit ng mga Pilipino sa pagbabago. Naulit ito noong 2001 at sa iba pang mga pagtitipon ng mga gustong may ipaglaban. At muli, noong nakarang taon, nang rumagasa rito ang baha ng galit ng mga mamamayan sa pangungupit ng ilan sa pondo para sa mga proyekto kontra baha. Patunay na ang diwa ng 1986 Revolution patuloy na mag-aalab kung ating papayagan. Buhay na buhay. Kita mo yung nakaraan. Kita mo, ang mga tao tumitindig pa rin para sa katotohanan. Yung mga mali ay gusto nang itama. Sama-sama, may pag-asa pa kung to heal our country. Basta nang nagaganap sa aming bayan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatuto, 24 oras.